Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Ang pag-usapan po natin ngayon ay hindi po tungkol sa medical or health na issue. Although, related rin po ito sa health. Okay, lalo na sa mga empleyado. No? So, ano pong itong social issue na babanggatin ko po ngayon? Ito po ay tungkol sa yung overtime. No? Pinapa-overtime ang mga empleyado, no? Okay? Kahit papaano po, ang overtime po, although nakakatulong pag binabayaran ng maayos, no? Pag binabayaran yung overtime. At kailangan on time ang pagbayad, no? Okay lang po 'yun kasi pagdagdag po sa kita ng empleyado. Kaya lang po, pag hindi po maingat ang empleyado, lalo na hindi niya alam na hindi sumipot yung karelyebo niya, at syempre kailangan ituloy po niyang pagtrabaho sa yung business establishment na yun. Syempre pag sumobra po ng 8 hours dahil wala po yung karelyebo niya, syempre lalong papagod siya at lalong babagsak yung kanyang immune system or body resistance. Ano ngayon? Syempre, ang mga business establishment, no, lalo yung mga restaurants, mga fast food chain, syempre, labas-pasok yung mga tao, labas-pasok rin yung mga mikrobyo. At kung saan po maraming tao, doon po ang maraming mikrobyo. Kaya po yung hangin po sa mga restaurants at saka fast food chains, lalo pag maraming tao, it is presumed na marami po talagang mikrobyo. Kasi po, tuwing nagsasalita ang tao, tuwing naghahachi ang tao, tuwing inubo ang tao, tuwing nagaigham, sa Bisaya igham, ewan ko lang sa Tagalog, sa English yung throat clearing, no, yung parang lumalabas yung mikrobyo Kaya po kailangan kayo po mga nagtrabaho sa mga business establishments, lalo yung mga fast food chains, yung mga restaurants, kung pwede mag-mask po kayo. I think hindi naman po bawal sa inyo. At the same time, syempre nakakatulong po sa hygiene, di ba? Kasi hindi natin alam, di ba? Pag hindi tayo nag-mask, pag masaserve tayo ng pagkain, konting ubo, konting salita, syempre, pwede natin malagyan ng konting laway or konting air droplets galing po sa ating bibig. Okay? Sa yung pagkain na sineserve po natin. At syempre, sama-sama po dyan, okay, ay mikrobyo, di ba? So, I think hindi na po masama na mag-mask po kayo pag marami po kayong mga customer, no? Lalo na pag kailangan mag-overtime. Lalo na pag kulang po ang manpower ninyo. Ayan. At palagi ko narinig na palaging kulang ng manpower kaya kailangan mag-overtime. Ito po ba sinadya ng management? Partly, probably, although hindi naman po lahat ng mga business establishments, pwede rin po sinadya. Bakit? Para mapilitan magtrabaho ang mga trabahante nila na mag-overtime, no? Mapilitan na mag-overtime yung mga trabahante nila. Bakit? Ganyan po ang strategy. Kasi po, ang dami ko na narinig sa ating mga pasyente galing sa iba't ibang business establishments na hindi po talaga binabayaran sila ng maayos ang kanilang overtime. Yun po ang tawag natin na OT, TY. Overtime, thank you. No? Masama po yan. Kaya po, kayo po mga may-ari, no, ng mga business establishments, pinapayaman po kayo ng mga empleyado ninyo, lalo pag pinapa-overtime ninyo. Anong kapalit nila? Ang kapalit, hindi sila binabayaran ng
maayos. At bukod dyan, lalo nagkakasakit sila. Madali silang magkakasakit kasi hindi po sila kadalasan nag-prepare. Okay? Wala nilang iandam ilang lawas, no? Sa overtime because hindi nila alam na hindi pala sila sisiputin ng kanilang mga karelyebo or reliever. So, ang nangyari, syempre, late matulog the night before, kinabukasan, kailangan magtrabaho ng 12 hours or even 16 hours. No? So, ano mangyari? Bagsak ang immune system, nagkakasakit, magpapadoktor, magbili ng gamot, minsan po, kulang pa yung overtime pay nila para sa kanilang mga gamot. Kung binabayaran sila ng maayos yung overtime nila, hindi naman, lalong naghihirap ang mga empleyado, no? Okay, so ang overtime po talagang delikado po sa mga empleyado, lalo pag hindi binabayaran ng maayos ng management, at kahit binabayaran ng maayos, delikado rin po sila dahil po babagsak yung kanilang immune system. At sayang lang po yung dagdag kita nila sa overtime ay pupunta lang po sa antibiotic dahil po nagkakasakit po sila. No? Paano magdaya itong mga management na ito sa overtime? Ang daming paraan, iba't ibang paraan, iba't ibang business establishment, iba't ibang paraan. Hindi ko na banggitin yung mga pangalan ng mga business establishments, pero alam po ninyo, mga sikat pa naman na mga business establishments. Okay, ang mga may-ari nga yung iba diyan kasama po sa Forbes list. Ano ba 'yan? No? Okay? Meron po nagsumbong sa akin na hindi po counted ang kanilang overtime pag hindi po umabot yung overtime nila sa 2 oras for that day. So, ano ba yan? Kahit nag-overtime sila ng 15 minutes, 30 minutes, hindi po sila bayaran ng overtime. Kasi nga, hindi po daw umabot ng 2 hours. So, talagang lugi ang empleyado. Kawawa. Yung iba naman, hindi binabayaran kaagad yung overtime nila sa katapusan, okay? Yung araw na dapat bayaran sila sa sweldo, kasama na dun sana yung overtime pay nila, hindi sila binayaran. Kasi nga daw, okay, hindi po daw kasali yung overtime nila sa allotted number of hours for all the employees sa yung business established na yun. Hindi daw umabot, or rather, sumobra na daw sa 300 hours yung overtime para sa lahat ng empleyado. Kumbaga, lahat ng empleyado nag-overtime, no? At kinompute ng management, lahat ng overtime number of hours ay 400 hours sa lahat ng empleyado for that certain month, no? Okay? Pag ikaw nag-overtime at yung overtime ninyo nasa sobra pa sa 300 hours, hindi kayo kasali na bayaran yung overtime pay ninyo. Hindi po isali yung pagbayad ng overtime pay ninyo. Kasi nga, lampas na daw sa 300 hours of overtime pay para sa lahat ng empleyado. Ibig sabihin, mag-credit po yung overtime ninyo sa susunod na sweldo. Alam naman po ninyo, ang kadalasan mga empleyado, takot mag-remind sa management, "Madam, huwag niyo kalimutan yung overtime pay sa next sweldo ko kasi hindi ho ninyo sinali yung overtime pay ko sa itong sweldo ngayon." No? Bakit naman po ganyan? No? That's unfair, ha? Okay, yun po ang strategy na para bang hindi ata bayaran kayo ng overtime ninyo. No? Kaya ang dami mga pasyente natin ang nagsabi, tinatanong kayo, paano kung hindi kayo bayaran? Ang sagot nila, kung makainomdom lang nila, Dok, sa Tagalog,
Kung maalala lang sa management lang, no? Okay, na hindi pa sila binayaran sa overtime, no? Kaya talagang napakasama kung ganyan po ang management, which is happening, ha? Okay? Dapat sana, regardless kung sumobra na po yung 300 allotted number of hours for all the employees sa overtime, kahit sumobra na, for as long as natrabaho na po yung overtime na yun, kailangan bayaran yung empleyado at the end of the month or at the end of the sabi natin, quincenas ba or 30 ba, kailangan bayaran ka agad. Okay? Kasi po, mukhang talagang sinadya po yan. Para bang, sa maalala na rin ng may empleyado, kung hindi sila maghingi, okay lang, hayaan mo sila. Parang ganon. Hindi po pwede yan. No? Yung ibang business establishment naman, na, kumbaga, ang regular pay ay parang bang 55 pesos per hour ata, if I'm not mistaken. Pero pag overtime pay ay 70 pesos per hour. No? So, ang ginawa ng management ay hindi po sila binayaran kaagad at rate of 70 pesos per hour. Kumbaga, ipunin nila yung overtime number of hours nila at pag magiging 8 hours na ang total, saka lang sila bayaran at a rate of 55 pesos per hour or para bang regular pay, no? Mas mababa syempre, okay? Kaysa kung i-compute nila at 70 pesos per hour na yun ang nagiging kumbaga agreement nila, di ba? So talagang nagdadaya talaga mga management. At saka bago lang may napunta dito sa akin at sinabihan ako na kulang man talaga yung kanilang sahod na tanggap niya, bago lang, no? Kasi nga naka-record po sa notebook na kung ilan number of overtime, ilan number of hours na nag-overtime siya. At meron din isang bagong empleyado na hindi niya alam, pero may narinig siya na ang dami daw empleyado kasama niya nagreklamo na sa Bisaya pa na, kulang-kulang man ang atong sweldo. Ibig sabihin, hindi na naman binayad ng maayos ng management yung overtime nila. Kaya kayo po ang mga may-ari, pakina lang. Magbayad kayo ng maayos yung overtime ng mga empleyado niyo. Maraming salamat po.